Hi guys! Kanina diba nag-try tayo pumunta and bumili ng mga gadgets, watches, or anything sa Akihabara. So we visited two locations there, no? One is the Yodobashi and pangalawa po is yung BIC camera or BIC camera. Ito lang naman, verdict lang naman to, no? Again, based on our personal experience, based on our actual observations, ang may recommend po namin na puntahan ninyo is yung ito lang naman, verdict lang naman to, no? Again, based on our personal experience, based on our actual observations, ang may recommend po namin na puntahan ninyo is yung Yodobashi versus the BIC camera. So there are few reasons bakit namin sinabi po yung Yodobashi, no? Price point wise, parehas naman sila ng at least dun sa mga items na natinignan natin kanina, katulad ng mga MacBooks, iPhones, or any Mac na mga accessories. Parehas naman sila ng price. Parehas din po silang tax-free. Again, parehas sila ng presyo at every level. So, both of them will have the same point. However, ang nakapagpabago po ng laban nung dalawa, no, ni Yodobashi and also ni BIC camera is yung assortment. So, mas marami po kasing options, mas maraming pwedeng pagpilian, and therefore, mas magiging maganda yung pamimili natin sa isang location. Ang napansin po namin, yung BIC camera, medyo manipis. Although, ano naman siya, mataas naman siya, marami siyang floors. Manipis in a sense, konti lang yung space nila for selling. Kumbaga, ilang stante lang yung kaya nilang ilagay, no? As compared sa Yodobashi, na sobrang laki ng mga floors nila, which, yun, nakita niyo naman sa video. Para silang department store talaga on every floor. Grabe guys, so sobrang laki. So punta tayo dito sa mismong Apple Store. So Apple Store, iPhone 15. Check natin yung price. So dun sa ang ano nga lang guys, based sa pagkakakita ko, no, mas malaki yung store nila sa Yodobashi. So, yan talaga yung pinaka-reason kung bakit namin pinili si Yodobashi. Mas marami kang pagpipilian, mas better, and mas makakapag-decide ka kung anong gusto mong bilhin. Merong mga items din, no, na meron sa Yodobashi na wala sa BIC camera for main reason, maliit nga kasi yung store ng BIC camera. Yung Yodobashi, I think 7th floor ba yun or 8th floor, di ako nagkakamali. Meron din silang Uniqlo and meron din silang Jeans. Jeans is yung paggawaan din ng mga eyeglasses, which is also a Japanese brand. Sa BIC camera, hindi ko po yun nakita. Kung din ako nagkakamali sa Yodobashi, on the upper floor, meron din po silang mga restaurants or food hall. Hindi ko din siya nakita sa BIC camera. So, yun po yung mga reasons kung bakit pinili namin si Yodobashi versus sa BIC camera. Game and toy, DVD. Tapos meron din silang Uniqlo, Daiso, and Jeans. And lastly, mga kainan. So ito yung mga makikita natin guys. Tingnan na lang guys. I-pause nyo na lang para meron kayong idea when you go here. At the end of the day, kung saan nyo naman mas preferred, syempre, dun kayong pumunta, no? Kung saan kayo mas comfortable na bumili, sa BIC camera ba or sa Yodobashi. Both of them are tax-free as long as meron kayong dalang passport and yung passport ninyo ay merong stamp ng Japanese immigration. So, makakatipid kayo ng another 10% kung kayo po ay nag-shopping. Panalong-panalo. I-end na po namin tong vlog na to, and I hope naging makabuluhan yung content na binigay namin sa inyo, no? Whether saan po dapat tayo mag-shop
Yodobashi or sa Bic Camera. So yan, I hope nasagot namin yan. And kung kayo po ay nagbabalak na mag-shopping, pumunta doon sa mga locations na yon, mag-guide po namin kayo with our own experience. So hanggang sa uulitin, ingat po kayo, stay safe, and make sure nakasubscribe na po kayo sa aming channel. Salamat po. Bye-bye.